In Christ we live with no hesitation. His love surrounds us, a powerful embrace. In Christ we find our strength, our saving grace. Oh, in Christ our hearts rejoice. In Christ we lift our voice. Fast and lovely, a joyful sound. In Christ, forever we're bound. No longer lost, no longer afraid. In Christ our future, beautiful name. Every burden lifted, every chain undone. In Christ our victory, eternally won. Oh, in Christ our hearts rejoice. In Christ we lift our voice. Fast and lovely, a joyful sound. In Christ, forever we're bound. Hallelujah. Sa mapagpalang hapon po sa bawat isa, tayo po ay tumayo. At bago po tayo magsimula, pwede po ba nating pakitignan nating katabi? Pwede ba natin sabihin sa kanya, Merry Christmas? Ayan, wala pa po yung iba nating kasama. Medyo na traffic. Alam ko, traffic sa labas right now. But sige po, simulan na natin ang oras na ito. Tayo magpuri sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Come on! Let's give our God our best clap of praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on. Come on, we clap our hands to the Lord. We sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all creation rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hallelujah. Come on, church. We praise the Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Come on, we sing to the Lord. Hail the heaven-born of praise, hail the Son of righteousness. Light and life to all he brings, reason with healing in his wings. While he lays his glory by, born that man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give the second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hallelujah. All hail to Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords. Come on, we sing to the Lord. Hope has come for all to see. Glory to the newborn King. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing his joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo has come. Come on, people of God. All to see
Glory to the newborn King. We sing hope. Hope has come. Thank you, Jesus, for all to see. Glory to the newborn King. Hallelujah. Come on, palakpakan natin ang Diyos. Yes, God. Hallelujah. Come on, we clap our hands. There's joy in our lives because of our God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, we sing to the Lord. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart declare Him rule. Yes, Lord. And heaven and angels sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Hallelujah. Come on, one more time, sing to the Lord. Joy to the world. Joy to the world, the Savior reigns. And all their songs employ. While fields and floods, rocks, hills, and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Hallelujah. Come on, in one voice. We sing joy. Joy. Unspeakable joy. An overflowing wind. No tongue can tell. Joy. Unspeakable joy. Rising in my soul. Never lets me go. He rules the world with truth and grace. Yes, Lord. And makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love. And wonders of His love. And wonders of His love. We sing joy. Joy. Unspeakable joy. An overflowing wind. No tongue can tell. Joy. Unspeakable joy. Rises in my soul. Never lets me go. We sing joy. Joy. Unspeakable joy. An overflowing wind. No tongue can tell. Joy. Unspeakable joy. Rises in my soul. You never let me go. Thank you, Jesus. Come on. Hallelujah. There's joy because of you, Lord. Hallelujah, Lord. Come on, lift up our hands to the Lord. Thank you, Jesus. There's joy in our lives because of you. Because of you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, Ikaw ang aming itinataas. Dinadakila namin ang iyong pangalan, O Jesus. Yes, Lord, you are the reason
for this time, sa season na ito, Diyos. Sa buhay namin, Panginoon, Ikaw nagbigay sa amin ng pag-asa. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Let's close our eyes and let's worship the Lord sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. We lift you up, Lord. We glorify your name. Yes, Jesus. Hallelujah. Come on, people of God, listen. There was a moment when the sky lit up, a flash of light breaking through. When all was lost, He crossed eternity. The King of life was on the move. For the earth began to shake, and the veil was torn. What sacrifice was made as the heavens roar. Come on, we sing to the Lord. All hail. All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail the Savior of the world. People of God, listen. There was a moment when the sky lit up, a flash of light breaking through. When all was lost across eternity, the King of life was on the move. For the earth began to shake, and the veil was torn. Thank you, Jesus. What sacrifice was made as the heavens roar. People of God, we sing to the Lord. Jesus, all hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. Yes, God. All hail the Savior of the world. All hail King Jesus. Savior of the world. Whoa, hallelujah. Whoa. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Whoa. Jesus. Hallelujah, Lord. Come on, we sing to the Lord. Let every knee come bow before the King of Kings. Let every tongue confess that He is Lord. Lift up a shout, let us join with all the heavens singing. Oh,
time. Let all, every knee bow down. Bow down. Come bow before the King of Kings. Let every tongue confess that He is Lord. Lift up a shout. Let us join with all the heaven singing holy. Come on, we sing, singing holy. Hallelujah, Lord, singing holy. Come on, we sing it out. All hail King Jesus. All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. Hallelujah. All hail the Savior of the world. All hail King Jesus. Yes, Lord. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. Hallelujah, Lord. All hail the Savior of the world. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. So on us name, though. We come, we bow before you, Lord. We come before you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. The King of Kings, the Lord of Lords. You are worthy, Lord. We sing. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Come on. You deserve the praise. Worthy is your name. You're worthy, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve all the praise, God. Come on, be exalted. We sing, be exalted now in the heavens as glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as glory fills this place. You alone deserve our praise. Come on, church. You're the name above. Be exalted now. Yes, Lord. As glory fills this place. Yes, God. You alone deserve our praise. You're the name. Be exalted, Lord. Be exalted now. As glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name of our worthy is your name. People of God, you deserve. Tell it to the Lord right now. You deserve it, Lord. Worthy is your name, Jesus. Yeah, my Jesus, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy, be exalted, Lord. Worthy is your name, Jesus.
deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You're worthy, Lord. Hallelujah. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. You're worthy, God. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng bagay, O Diyos. Lord, sa hapong ito, patuloy ka, Panginoon, na mangusap sa aming kalagitnaan. Use your word, Panginoon, to preach unto your people, God. We pray for our pastor, Panginoon. Use him as a vessel of your word para sa amin, O Diyos. God, open our hearts, Lord, as we listen, not only hear, but Lord, lakaran, O Diyos, ang mga bagay na maririnig namin. Word para sa amin, O Diyos. God, open our hearts, Lord, as we listen, not only hear, but Lord, lakaran, O Diyos, ang mga bagay na maririnig namin galing sa iyo. Bless your people this day, Panginoon. Lord, walang maiwanan sa amin. As we, Lord, grab, Panginoon, and Lord, mapanghawakan namin ang iyong mga pangako sa oras na ito. Muli, God, sa iyo ang kapurihan at sa iyo po ang pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan pa po natin ang Panginoon. Maaari na po tayo makaupo. Good afternoon po sa bawat isa. Pwede ba palapakan natin pa minsan ng Panginoon? Hallelujah. Pwede ba tayo manalangin pa minsan? Sige, let us pray. Father, in the name of Jesus, Lord, thank you for what you are doing to us, Lord. Salamat, Diyos, sa mga experiences, Lord. And thank you for the past weeks, Lord God, that, Lord, kasama ka namin, Lord, sa mga events at Lord, sa mga occasions, Panginoon. Marami po salamat sa patuloy mo kaming sinasamahan, Panginoon. God, at sige Lord, hindi pa tapos ang Pasko, Panginoon. Madami yung iba sa amin nag-celebrate na ng kanilang mga Christmas parties. But Father, sige Lord, marami ka pang pwedeng gawin, Lord, for this Christmas, Panginoon Diyos, sa mga buhay namin. Salamat po, Lord, sige, hayaan mong Diyos na sa hapong ito, bless your word, Lord, at matuto kami at kausapin mo pa kami, Panginoon. Diyos, may kinalaman pa ito sa Paskong darating. Salamat. Thank you. Bless your people, Father, Lord. Ang dami sa kanila, pwedeng may mga lakad, but inuna kanila, Panginoon. Binigyan kanila ng oras. At hayaan mo, Panginoon, Diyos, yung pagpunta din nila dito, sinamahan mo sila, Diyos, at maserve yung purpose, Panginoon. Lord, ngayon pa lang, sa iyo ang kapurihan, ang pasasalamat, Diyos. At doon sa mga makikinig sa amin online, Lord, our Facebook, and sa In Christ City Church, even in our YouTube, Father, Lord, bless mo itong mga anak mo na to na makasama namin. O Diyos, salamat po at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, pwede ba palapakan natin si Lord? Kumusta na kayo? Parang mga pagod na pagod tayo. Hindi naman, no? Hindi pa ba tapos yung mga parties? Ang dami. I noticed that madaming wala, no? But I believe na maybe, no, nandun sila sa kanilang mga, hindi ko alam, ang iba, reunion sa family, no? Maaga nagbakasyon, no? But still naman, no, sa Lord, yung kanyang ating celebration sa Kanya ay magpapatuloy po sa ating pong simbahan. Sige, pwede ba palapakan pa natin sa Lord that we are here, no, to celebrate pa, no? That, of course, 3 days pa ang ating inaantay, no, para dun sa araw talaga ng Pasko. But
Hayaan natin na sa umagang iyo, sa hapong ito ay makausap tayo ng Panginoon. No? Sabi ko nga kanina, I think na-preach naman nung Wednesday, nung Sunday, no? Yung Pasko. But this time, hayaan natin na yung alamin natin at kausapin tayo ni Lord sa isang banda na maging gamit tayo para sa araw na to o yung kaarawan na to o itong season ng Pasko. Sige, gusto kong basahin ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 1 to 6. At pwede niyo po ako samahan sa pagbasa. Verse 3 sabi, are we beginning to commend ourselves again? Si Apostle Paul nagtatanong, doon sa kanyang mga kausap dito sa mga taga-Corinth, no? Itong mga taga-Corinto na mga unang mga believers that day. Sabi niya, are we beginning to commend ourselves again? Or do we need like some people letters of commendation to you or from you? You yourself are our letter, written on our hearts, known and read by everyone. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry written not with ink but with the Spirit of the living God. Not on the tablets of the stone but on the tablets of human hearts. Such confidence we have through Christ before God, not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. He has made us competent as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Sige, pwede ba palakpakan natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos sa hapong ito? Hindi ako sanay sa 4 o'clock. Parang tahimik ang 4 ngayon. No? That ito yung ating, in fact, yung isa sa pinakamadami natin sa 4. But I don't know. Yun nga, sabi ko, maybe ang iba nasa vacation mood na una nang magbakasyon. No? But thanks God that you are here. Paki-congrats yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, very good, nandito ka. No? Teka muna, may kausap ako dito para namang hindi Pasko, no? Parang hindi Pasko, no? But sige po, mga kapatid, no? Etong season ng Pasko, no? At ito yung season, at alam ko, andun pa rin tayo, no? That we are excited that ilang araw na lang, no? Yung 25. But sa atin na mga Kristiyano, naririnig na naman natin to before pa, no? Na ang Pasko sa mga Kristiyano ay hindi lang naman to yung parang Pasko ng pagdating ng December 25, no? But in our case, no, sa ating kalagayan, sa atin bilang mga mananampalataya, tinuturuan naman talaga tayo, no? At even ang Bible, no, that hindi to yung parang once a year lang, but sa atin, no, ang Pasko ay pwedeng araw-araw. Sige, palakpakan mo si Lord. At dito tayo naiiba, no? Sabi ko nga kanina, tayo, no, we as God's people, sabi ko nga kanina, are very special. No, kasi kung isipin mo, no, ganda to. Sundan niyo ako doon sa word na that we are very special. Bakit? Kasi kung titingnan mo sa ibang mga tao, ang Pasko sa kanila ay once a year. But pwede tayong maranasan natin at ma-experience natin ang Pasko ay araw-araw. Hindi ba special yan? Teka muna. Parang hindi naman, no? Parang hindi Pasko. No. Yun yung totoo. No, sa atin na mga anak ng Diyos, ang Pasko ay araw-araw, no? At so hindi ko alam, no, but once na ikaw ay na-experience mo nung isinurrender natin ang ating buhay sa Panginoon, no, at tinanggap natin siya bilang Diyos sa tagapagligtas,
No, yung Christ na sineselebrate ngayon. No? Yung Jesus na naalala doon sa sabsaban, yun yung unang pagkakataon, no, that nakakita tayo ng pribileyo. At of course, hindi naman siya nanatiling sanggol. Ang Bible, kinikwento siya. At nung dumating siya sa kanyang maturity, no, yung kanyang maturity, no, yung pagiging mature, no, that nabanggit naman talaga that he is there na 33 years old nung the time that nandun na siya sa kanyang ministry going to the cross, no, na siya ay mamamatay, that because that is his mission. Nagparito siya upang bayaran ang ating mga kasalanan. So at that in the end ay doon tayo, no, nakakuha ng pribileyo. No, yung kamatayan niya sa cross ay hindi, of course, no, higit sa lahat, yung buhay na walang hanggan. But even in this life, no, pwede natin kunin siya as privilege. So that, yun, that pwede nating sabihin na tayo ay mga espesyal na mga tao. Sige, palakpakan mo si Lord. Palakpakan mo si Lord. Friends, ulitin ko, no? God's people are special people. Mamaya, gusto ko to lagyan ng laman, no? Sarap naman pakinggan, but ayan natin, mabuhay tayo ng ganito. And, ang gusto ko kasing sabihin kung bakit ko to sinabi that we are special people, dahil sa, that in the end, we need to show this to others. That's why yung title ko, sige, punta ko sa title, that our Christmas contribution. No, that sometimes, ito yun, no, nakakalimutan natin na meron tayong ambag sa Paskong ito. Na, naman, no, wala naman problema. Si Lord nagbibigay. At of course, tayo naman, no, since nung ma-meet natin si Christ, yung pinaka-special gift nasa atin na. Sabi ng Bible, that He is the very special gift from the Father na binigay niya sa atin. At sobra-sobra siya, no? But this time, kung balikan natin at tignan natin, anyway, ito naman yung season, no, ng Christmas, but umabot tayo dun sa thinking that, Lord, ano ba pwedeng gamit ko for this Christmas? Our Christmas contribution, ano bang pwede kong iambag, Lord, so that people, no, ay nandun sila na maintindihan at maranasan, no, yung totoong Pasko na sineselebrate ng mundo. Sige, palakpakan mo si Lord. No? Bakit ko ba sinabi that we are special people? Why are we special, no? We are special because of our rebirth. Na-born again tayo, no? At itong di pa na-experience ng iba, yung ma-born again tayo. Na born again tayo, we experience born again experience. Ang Bible nagsasabi in 1 Peter chapter 1 verse 23, for you have been born again. No? That sometimes ito yung born again, ano? Sabi ko nga kanina, kine-question yung born again. But eto si Apostle Paul, ina-address niya yung kanyang mga kausap dito na mga unang mga mananampalataya at tinawag niya silang mga born again. No, yung binasa natin kanina at maging itong 1 Peter chapter 1, no, itong verse na to, very clear that those who receive Christ, sinurrender ang kanyang buhay at naging followers siya ni Christ, no? They're born again. At ito, sabi dito nitong Ephesians na to, no? The book of Peter, 1 Peter chapter 1 verse 23. Ang sabi, for you have been born again, not of perishable seed. No? At naintindihan naman natin to, no, but of imperishable through the living and enduring word of God. Ito yung kwento nung maalala ninyo itong si Nicodemus nung tanong niya kay Jesus, Lord, Master, I know that you are from God. Paano ba ang tao ay maliligtas? Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Unless
No? Sabi niya, people experience born again. Sabi nitong si Nicodemus, high priest ito, kinikilalang leader ng religion that time. Sabi niya, paano mabuborn again ang isang tao? Papasok ba uli siya sa tiyan ng nanay niya? No, no, no. Sabi ni Jesus. Ma-experience mo yung pagiging born again in the spirit. At eto yun. No? At least merong konti yan. Hindi yan ang sermon ko. Nilagyan ko lang ng laman. That no wonder, gusto kong susugan yung sinabi ko kanina that we are special people. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? And why we are special? Because of our belief. Yung pananampalataya na meron tayo, no? In 2 Peter chapter 1 verse 21, sabi dito, for prophecy never had its origin in the will of man. No? Anong ibig sabihin nito? Yung mga bagay na itong pinag-uusapan natin, itong mga bagay na meron tayo, na may kinalaman ng Diyos, hindi ito atin. No? Ang nagmamay-ari nito ay ang Diyos. Sabi, for a prophecy never had its origin in the will of man. No? Even itong church, in Christ City Church, hindi tao nagplano dito. Ang Diyos ang nagplano dito. Even yung pagiging born again natin, no? That bago tayo na born again, na-prophesy na yan, sinabi na yan ng kanyang mga salita, na talagang ang Diyos ay hahanapin niya itong mga tao, tayo ito, na talagang mag-end up tayo, na tayo ay maka-experience ng Diyos. No? But men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Sabi dito, letter B. Sige, isa pa, no? Why? No? Because we are special because we are bound for glory. Glory land. I mean, pastor, ano ba yun? Ang sabi dito, meron tayong destiny. Special people kasi hindi lang man tayo mabubuhay dito na pagkatapos ng buhay. Ang madami, no more. Sa to say, sobra pang hirap ang dadaanan, impyerno. But we people na kung saan kilala natin itong sineselebrate nitong Paskong ito. That tama lang talaga na ang Pasko ay dapat sineselebrate, but ang madami hindi ito naintindihan. No, but ang Pasko ay ano ba to? Noche Buena, may queso de bola. Part na lang siya, bonus, but ang Pasko ay yung naintindihan ng tao na isinilang ang manunubos. That in the end, ito ang magiging resulta nito sa mga tao na nakareceive nitong Paskong ito, itong regalong ito. No? Na ang Bible nagsasabi, for God so loved the world, so loved us, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him, sabi, will not perish but have everlasting life. At eto si Jesus, so in John chapter 14, verse 2 to 3, sabi, in my Father's house are many mansions. Ganda, no? Mga sobra, no? More than yung word, na special people. Sabi niya, kausap niya, atong mga unang mga mananampalataya at sinasabi niya dito sa kanyang mga disciples na sa tahanan ng aking Ama ay maraming mansyon. Sabi niya, in my Father's house are many mansions. If it was not so, sabi niya, I would have told you. I go to prepare a place for you. Oh, hindi ka pa magiging special dito? No? And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you into myself, that that where I am, there ye may be also. Oh, teka muna. Sige, palapakan mo na lang si Lord. No? Tayo tong kinakausap ng Diyos dito. No? Hindi ba tayo special? Matapos mong malaman to na ito si Jesus ay pinaghahanda tayo ng tirahan natin sa langit. Friends, you're very special. No? At teka muna. No? Pastor, ano kinalaman yan sa message mo ngayong hapon? No? Sabi nung team natin, title, Christmas. Ano sabi? Ano nga ako?
Balik uli. Title. Our Christmas Contribution. So dito tayong mag-uusap-usap ngayon na, kapatid, meron tayong contribution. Since that we are special, no? Marami tayong kwento na pwedeng ikwento sa iba at ipaalam natin kung anong privilege na meron tayo so that those people na hindi nakakaintindi, no? Lalo na itong pagkakataon nitong season ng Pasko at kung bakit nagse-celebrate ng Pasko, hayaan natin through us. Meron tayong kwento, no? Meron tayong kwento. Gusto kong balikan yung text at yung context ng ating binasa, no? Ano sabi in 2 Corinthians chapter 3 verse 1, no? Sabi dito, eto si Paul writes to the Corinthians, no? To the Corinth people, no? Ang sabi niya in verse 2, you yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everyone. Oh, tika muna. No? Sabi, may bumabasa sa'yo. Tinitignan ka na ang buhay mo ay parang sulat na binabasa ng iba. Teka muna, may gusto akong sabihin dyan. Eto, kausap niya itong mga unang mananampalataya, but eto tayo kinakausap din dito. Na kung paano niya sinabi ito sa kanyang mga kasamang mga sumunod kay Kristo, ito din ay applicable even in our time today. Na tayo ay binabasa ng iba. Yung buhay natin ay parang sulat na kapag tinignan ka ng iba ay very detailed kang binabasa at inaalam nila na anong meron sa iyo. Teka muna, may kausap pa ba ako dito? Sabi ko nga kanina, someone has said, the Living Bible, people really read is us. No? May mga tao, wala naman silang Bible talaga, literal. Hindi nila pinapansin ang Bible or may Bible nakatago dun sa pinakataas ng aparador o cabinet at inaamag na o inaalikabok. Hindi binabasa yan. But kung nandun sila sa ganung kalagayan, wala silang magagawa. No? At wala rin tayong magagawa na babasahin nila tayo. Tinitignan nila tayo, lalo na tayo na nagsasabi that we are born again. So tumitingin sila sa atin at tayo ang nagiging living Bible sa kanila. But sad to say, depende, no? Kung ano ang nababasa sa atin. Good Bible ba o bad Bible? So mamaya pupuntahan ko yan. In 2 Corinthians chapter 3 verse 3, sa pagpapatuloy ko, sabi dito, binasa natin kanina, sabi ni Apostle Paul dun sa mga unang Kristiyano, you show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not by ink, not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human heart. Tayo, yun na yun. No? Sabi, nakaukit doon sa mga puso natin yung kwento so that in the end, lumalabas yan sa buhay natin. Na isusulat yung ating mga testimony, ating mga kwento, no? Or andun actual tayong pinanunood, binabasa yung buhay natin. Sabi, hindi ito na isulat sa tablets or sa stone, but on the tablets of human hearts. Teka muna, no? So, balikan ko yung title, Our Christmas Contribution. That in the end, eto pala yun, pwede natin gamitin so that in the end, etong mga tao, no, lalo na sa season ng ganito, no, may kinalaman ang Diyos ng celebration, may kinalaman si Jesus sa ganitong okasyon so that kaya natin na
wala man silang Bible. Teka muna. Hindi man sila nagbabasa. Pero pagka sinubaybayan nila at binabasa nila ang buhay natin, no? Nakikita nila ang Diyos. At nakikilala nila ang Panginoon. Depende, sabi ko kanina. Either good news ba ang nababasa sa atin or bad news? May kausap pa ba ako dito? Naku po, sabi ko nga, mukhang pare-pareho eh. Pagka dating na sa ganitong usapan, nandun sa dulo ang nag-e-echo ng amen, no? Friends, Jesus Christ is the author of the letter. Walang kinalaman si Apostle Paul dito. Si Apostle Paul ay sumusulat lang, but inspired ng Diyos, no? Yung kwento na pinasusulat sa kanya ay ang Diyos ang kinukwento, hindi niya personal, no? Paul was the penman. Sumulat lang. The message was written on the Presley tablets of the heart of the brethren, no? Dito sa mga mananampalataya doon sa panahon nitong mga taga-Korinto. At ganito din naman, even in our time today. Naririnig natin sa pulpit man, sa coffee-coffee, or sa devotion, o sa Bible study, hindi ko alam, sa cell group, o sa life group, no? At ang mga bagay na yun ay ini-echo lang natin yung gusto ng Diyos na ating pag-uusapan. In Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, sige, tutuloy-tuloy ako. Nandiyan pa ba kayo? Sige. Sabi dito in verse 8, for it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourself. Tulad na sabi ko kanina. It is the gift of God. Tama ba ko? It is, ulitin ko. Nasa na? It is the gift of God. Regalo to ng Diyos. Not by works so that no one can boast. Pwedeng magmamayabang, wala. Sabi ko nga, ako tatayo dito, hindi akin to. Ni isang salita dito, hindi ko pwedeng sabihin, akin yan. Wala akong pwedeng salitang gamitin dito na parang sabihin kong akin. Bakit? Wala ako nito. Ini-echo ko lang ang gustong ipasabi ng Diyos. No? And even in our lives, no? Yung anumang kwento na meron tayo at sinusulat natin at binabasa ng iba, dapat hindi atin yan. Dapat ang nagmamay-ari niyan lagi upang habang tinitignan tayo ng mga tao, at yun naman ang totoo. Hindi naman ikaw ang naaapektuhan dyan. No, depende yan kung anong nababasa sa iyo, whether that is good or bad. But ang Diyos ang tatamaan dyan. Kung yan ay maganda, ang Diyos ang nabibigyan ng kaluwalhatian dyan. But kapag hindi nakitang maganda, habang binabasa nila yung kwento natin, ang Diyos ang namamak. Ikaw sa pa ba ako? Friends, kung tayo talaga ay ligtas, of course, sure naman, sabi ng Bible, when we receive Christ, nandun tayong seryoso at talagang seriously, we accept Him 100% that we are saved. But if we are really saved, hindi ito yung parang tanong na parang nagdududa, but gusto kong sabihin that in the end, we are to be reflection of God. Dapat, that in the end, in everything we do. Yung, ano may mga ginagawa natin, no? Reflection niya ng Diyos. Dapat, ano ba pwede? Ang Diyos ang nakikita dyan. No? Dahil ang mga tao, tulad ng binasa natin, men, read what we write. Pastor, ano ba yung sinusulat? No. Ang ibig sabihin dyan ay yung testimony. Kaya ngayong Pasko, dapat sa atin nakikita ang Bible na na-educate itong mga tao na sometimes pag tinignan natin sila, sabihin natin, wala silang alam. Wala silang alam kasi maaring walang nababasa sa atin. O kaya baka nga may nababasa sa atin but nalilid sila doon sa
sila ay napupunta sa, ano ba pwede? Yung namamali sila sa kanilang pagkakaintindi na dahil habang tinitignan tayo ang nagiging daan upang mamali na sila sa kanilang understanding. May kausap pa ba ako dito? Ulitin ko po, no? Na ang mga tao, katulad nitong sa panahon nila, Apostle Paul, at binibigyan niya ng diin, sinasabi niya talaga that you are epistles. Kayo itong mga sulat na kung saan ay binabasa kayo. No? At hindi pwedeng walang mabasa sa inyo na may kinalaman ng Diyos dyan. At we are really, no? Na talagang alam mo na nakilala mo ang Panginoon, no? Andun yung dapat na nakikita si Christ dyan. Sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin, either yan sa work mo, sa bahay mo, sa negosyo mo, sa neighbor mo, no? Saan ka man, sa eskwela mo, nakikita dapat si Christ dyan. Ikaw sa pa ba ako? At that in the end ay, oo nga, binabasa tayo ng madami. But it is, depende. No? Either it is false or true. Good and bad. Bad and good. Di ko alam, no? Sinong unahin, no? Ang nakikita sa atin. Siguro yun na nga. Why are we to be reflections? Nandiyan ba yan? Of the author's work. Si Christ talaga to, yung gospel, si Christ talagang tinuturo dyan. Makikita mo even yung mga disciples, hindi sila kumukuha ng kwento nila dyan. Lagi nilang tinuturo ang Panginoon. Si Christ. Nagiging kami lang to, no? Kumukwento, sumusulat, pero patungkol to kay Christ. Alam mo ba, pagka meron kang kwento, pwede ka naman kumuha talaga ng writer eh. Sila sumulat lang eh. No, may mga mayayaman, di ko alam, no? Hindi naman mayayaman lang kayang gumawa niyan. Yung gusto mo ipakwento buhay mo, gagawin ka na lang ng libro upang mabuo yung kwento mo from the beginning, ikwento mo paano ka pananganak at nasaan ka ngayon. No? May mga magagaling na gumagamit, pero hindi ibig sabihin sila ang may-ari ng libro. Sila lang sumulat, pero yung content, yung laman ay ikaw ang may-ari. At ito din yung Diyos sa buhay natin. Na meron man tayong sinusulat at may bumabasa, pero hindi atin yan. Dapat yan ang kwento ng Diyos ang nakikita dyan sa buhay natin. So that in the end, pag nakita nila, no, mamamanga sila. May kausap ba ako dito? Sige, palapakan mo si Lord. Umihina yung amen. In 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 15, no? Sabi dito, for Christ's love compels us. Because, sabi dito, we are convinced that one died for all. Alam natin to no? Because of Christ. Sabi ko nga kanina, si Kristo si Jesus, hindi na natili sa sapsapan. Ang Bible nagkukwento na siya ay lumaki. Nagkwento siya, pinakita siya nung siya binatilyo na, that in the end, dumating siya sa maturity ng kanyang edad. Nagtuloy na siya sa kanyang ministeryo, papunta sa cross at mamamatay siya doon. Bayaran ng ating mga kasalanan. Pero, of course, gusto kong dagdagan that after 3 days, sabi ng Bible, muli siyang nabuhay. No? Sabi dito, for Christ's love compels us because we are convinced that one died for all. Namatay siya para sa lahat. And therefore, all died. Wala sabi ng Bible, all have sinned. At walang sino nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. No? In verse 15, sabi dito, He died for all. That those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Ika muna. Nasa title na, okay, our Christmas contribution. Yung kwento natin ay hindi kwento natin, kundi ikinikwento natin itong Christ.
that minsan ipinanganak dun sa sabsaban, but that in the end ay namatay para sa lahat. Sige, pwede mong palapakan si Lord. Ganda, no? At yun yung letter na dapat nakikita sa buhay natin. Brothers and sisters, tulad ng sabi ko nga kanina, no, yung patanong, o hindi ko alam paano natin to tanggapin, no, that if we are truly His, no, sinasabi ng Lord, I am for you, Lord. Ito kami, in Christ City Church, pangalan mo ang naka-display dyan, that this is your church, Lord. Ngayon, if we really, no, if we are really, no, truly His, we will love Him. Wala ka nang iniisip kundi, Lord, anong magbibigay ng kaluguran sa'yo? How about this Christmas? Gusto kong mag-contribute. Lord, anong gamit ko? Panginoon. Or this celebration patungkol sa iyo. And that in the end no, sabi ko kanina, you will love Him and do His will for our lives. Yung andun ka na, Lord, wala akong problema. What is your will, Lord? Di ba? In John chapter 10, 1 John chapter 2, verse 3 to 6, medyo mahaba. Sige, konti pa ito. Mabilis lang to, promise. Tapos ako kanina ng maaga. Kayo po na mga nakikinig sa amin online, sige po, at pakinggan niyo po ito at ma-enlighten tayo. Magkakaroon tayo ng more understanding, no? Kung sino itong celebrate na ito at ano ang nais ng Panginoon sa buhay natin, no? Matapos nating nalaman na itong manunubos ay isinilang at hindi lamang nanatiling sanggol. Ang Bible nagkukwento hanggang sa dumating siya sa maturity niya at upang gawin yung mission, mamatay siya sa krus para sa ating kaligtasan. Sige, palapakan mo si Lord. Ang sabi dito, 1 John chapter 2, verse 3, we know that we have come to know Him if we obey His commandments. O, ito po yun. No? Sa buhay natin, Pilipino, isa sa bansa na sobra ang celebration ng Pasko. But I think medyo iba na ang kwento ngayon. Before, sobra. But this time, hindi na masyado. I don't know. Economic ba yan? Whatsoever. No, halos hindi na rin masyado. No? But before, sobra ang preparation. November parang Pasko na. No? At sineselebrate yung kapanganakan ni Jesus. Pero gusto kong balikan itong verse na ito na sinasabi that we know that we have come to know Him if we obey His commandments. So hindi lang ito yung parang nakilala mo lang siya, ito yung trouble no ng sorry po, no, kasi kahapon nandito kami, nangialam ako ng mic sa sobrang saya namin, naubos yung boses ko. Sabi ko nga, Lord, mag-preach pa ako bukas. So anyway, meron namang boses. Pero medyo nauubo-ubo lang. Sobrang saya namin, nandito yung mga workers, no? But yung aming pangarap, sana lahat tayo, no? Kaya nga, nag-invite tayo lagi that enlist, join in our ministry, sa mga fellowship, sa mga ministry, so that makapaloob kayo dun sa workforce. At hindi naman, in-invite naman namin kayo. So, may video pa kanina pinakita. So, mamaya siguro baka mapanood natin yung portion lang. Ulitin ko po, sabi dito, no, we know that we have come to know Him if we obey His commands. Commands. The man who says, I know Him. No? Ito tayo, madami, no? Pilipino. Kilala natin ang tagapagligtas, si Jesus. No? Kaya kapag araw ng Pasko, alam ng maraming Pilipino that ipinanganak itong tagapagligtas na to. Sabi dito, the man who says, I know Him, but does not do what He commands.
Ano sabi, Dugtong? Pakibasa nga. He's a liar. No, hindi lang to sapat na kilala siya ng tao. Kasi sabi, kahit kilala mo yan, kung hindi mo yan sinusunod, he's a liar. Hindi mo siya kilala. No? And the truth is not in him. Medyo mabigat, no? Kaya, eto, kayo mga nakikinig sa amin online, no? In our service, in Christ City Church, na kung kilala lang natin sa pangalan, at eto yung tradition na parang iminana lang sa atin yung pangalan, alam natin that He is our Savior, but hindi dapat magtapos dyan. At dumating tayo sa desire that umabot tayo doon sa punto na makilala natin siya ng lubusan at that in the end, sasabihin natin, what is your will, God? Let your will be done in my life. Kasi kung hindi, sabi diyan, the man who says, I know Him but does not do what He commands is a liar. So, medyo mabigat, mahirap sabihin, binasa ko lang naman, at hindi naman akin to, no? Sabi ko nga, ang salita ng Diyos, walang ibang nagmamay-ari dyan, kaya nga salita ng Diyos eh. Kanya to. And the truth is not in Him. So, hindi ko alam. Ang prayer ko, nawa ay, after this sermon, ay magkaroon tayo ng reflection at magkaroon tayo ng pagbubulay-bulayin natin that yung tanong na, totoo bang kilala kita, Diyos? At magkaroon tayo ng pag-aamin na, Diyos, kailangan pa kitang makilala. Verse 5, sabi dito, but anyone who obeys His word, God's love is truly made complete in Him. So, nakita niyo to, ano? Obey His word. God's love is truly made complete in Him. This is how we know we are in Him. Whosoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Yung as a model. No? Kita natin si Jesus, sobra ang kanyang pagiging model. Yung sabi, never siyang nag-desire ng kasalanan at never siyang nagkasala. And He is our model. Itinatama yung tama at yun yung gusto ng Diyos. No? So that in the end, yung letter, yung buhay natin, kapag tayo ay binabasa ng iba, walang nakikita sa ating palikuliko. Mamaya pupuntahan ko yan. In John chapter 14, verse 15, ito sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, if you love me, keep my commandments. Lord, I love you. Okay, I heard that, but keep my commandments. Hindi lang to yung I love you, Lord. Hinahanap sa atin ng Diyos yung paano mo sinasabing mahal mo ko? Sa salita lang ba yan? Patunayan mo yan sa buhay mo. No, si Lord. Friends, hindi tayo nakukuha sa salitaan lang. Hinahanapan tayo. Bakit? Alam ng Diyos na maraming nakatingin sa atin at gusto niya tayong gawing model. So that those people who saw us, mababago ang kanilang mindsetting. Doon sa hindi naniniwala na may Diyos, maniniwala sila through us. Kasi maganda yung kwento na pinupuntahan ng kwento na binabasa nila sa ating mga buhay. Na, ikaw sa paba ako dito, sige palapakan mo na lang si Lord. Na dito sa text and context ng ating binasa, the living letters are read by all men widely. Hindi ito yung that sometimes, no, akala natin, hindi naman masyado nila halata ako. No. Nahalata tayo nila. At kapag gumaganong-ganon tayo, kitang-kita nila yan. At nababasa nila yan. At hindi yan nag-encourage na sila ay sumunod sa iyo. That sometimes akala natin na itatago, but hindi mo alam yung mga mata nila sumusunod sa atin. Either yan sa bahay. No, tinitignan tayo ng mga tao na kasama natin sa mga bahay natin. At binabasa nila tayo. Yung kwento natin at in the end, ano ang nakikita nila? Yun.
Kausap ba ako dito? Ano ang sinasabi nitong ating binasa? Known and read of all men. Yung mga tao na nasa paligid natin, nakikita nila tayo at alam nila, nababasa nila tayo. Kung anong buhay meron tayo. Tayo ba ay magandang testimonya o bad testimony ang nakikita nila sa atin? Kitang-kita nila yun. Friends, our lives impact others. Either pupunta sila sa mabuti or pupunta sila sa masama. Ano? Meron tayong ambag dun. People read our lives. Hindi ako may sabi niyan. Si Apostle Paul talagang kinunbis niya itong kanyang mga kausap na sinasabi niya that you are our letters. Na kung saan man kayo, binabasa kayo nila. And everyone could read us. Ang obligation natin ay ayusin natin yung letter na to. Habang binabasa nila yung letter na to, ay siguraduhin natin that in the end sila ay saan papunta? No? Na makukonvince nila tayo na, okay, maganda ang kwento mo. Or sasabihin siya, wala kang kwento. Di mo ako makonvince. Sinubaybayan kong kwento mo, hindi maganda. Friends, there is no powerful sermon, no, sa mga churches o saan man ay yung isang Kristiyano ay consistent. Teka muna, bigat, no? Consistent. Hindi yung okay ka ngayon, bukas hindi ka okay. Okay ka ngayon, 2 araw, 3 araw, hindi ka okay. Kitang-kita nila yan. Pupuntahan ko yan. Pupuntahan ko yan. Ito yung pinakamagandang pagkakataon na para tayo ay mag-ambag. Our Christmas obligation, no, para mag-ambag, ay yung tayo ay makita nila, no? Mabasa nila. As people read our lives, there will always be a reaction to what they read. No, habang nag-uusap-usap sila, nakikita mo ba yan? No, pinag-uusapan ka. Sabihin, oo. Ano nakikita mo dyan? Parang hindi naman nagbabago yan eh. Oo nga. Ako din. No? Hindi ako nakukonvince niyan. Trouble. Friends, nag-preach tayo last Sunday that we are the light of this world. But lamp do not talk, but they do shine. Hindi lang to salita-salita. Yung lamp, nagdi-deliver ng liwanag. Ulitin ko po, lamp do not talk, but they do shine. Nagdi-deliver. Ikaw sa pa ba ako? Sige, palapakan mo na lang si Lord. Ulitin ko po, as people read our lives, there will always be reaction to what they read. Reaction. Hindi pwede. Pag-uusapan ka sa bahay, no? Sabi, nasaan na yung anak mo? Nasaan si mama? Nasaan si papa? Ando sa church. Ano ba yan sila? Puro church. Parang wala naman na tayo nakikita ang pagbabago dyan eh. Di ba? Oo nga, sabi nung bunso,
Nag-i-invite nga, pero oo nga, ako ini-invite din. Sasama ka ba? Ba't ako sasama? Wala naman akong nakikitang pagbabago dyan. Or ikaw yung anak, nakita ng nanay, sabi ng mga anak natin nasa church tuwing linggo. No? Parang nag-i-invite. No? Sabi ng tatay o nanay, naghugas ba ng plato yan? Hindi nga plato, hindi mahugasan yan. Binabasa tayo nila. Pero iba yung sabihin, then mag-uusap siya, sabihin, ano nangyayari sa anak mo? Parang, gusto ata gawin ng lahat ng trabaho dito sa bahay. No? Ayun, nandun, naghugas ng plato. Hindi ba? Ibang kwento. Oo nga, nagyayaya yan. Mahirap hindiin yan. Nakikita natin ang pagbabago dyan. Mahirap hindiin yan. Hala, sa Sunday, samahan natin yan. Hindi ba? Binabasa tayo. Pinag-uusapan tayo nila. Either parents or son and daughters. O friend. O katrabaho. O kaeskwela. Pinag-uusapan tayo. At yung letter na ginagawa mo sa araw-araw, binabasa nila yan. Depende ngayon kung ano nababasa sa'yo. Doon sila magre-react. Balik ako sa title, Christmas, our Christmas contribution. Ayusin natin yung sulat natin. At ang sinusulat natin, hindi pwede fake. Kung ano ikaw, yan yung isusulat mo dyan at yan ang makikita sa'yo. Kausap pa ba ako? Magmagalala ako din to. Kinakausap tayo ni Lord. Baka sabihin mo, si pastor eh. No. Akin din to. In 2 Corinthians chapter 2, verse 15 to 16, sabi dito, for we are God, the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. Tayo daw ay samyong, mabangong samyo doon sa mga tao na naghanap ng Diyos at dito sa mga taong mapapahamak na. Kaya dapat meron tayong magandang sulat para basahin nila. Ulitin ko po, for we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. The one we are an aroma that brings death. Trouble ngayon. Depende ngayon kung anong naaamoy niyan. Pwedeng ang ending niyan brings death, to the other, an aroma that brings life. So pwede pala tayo maging sanhi talaga para itong mga to lalo magiging worse. Dati hindi, nagagalit pa tayo at sabihin, mga ano kayo? But at in the end, sa atin pala yan nakatingin. Depende kung anong binabasa sa atin. At doon sila pumupunta. Ikaw sa pa ba ako? Sige, palapakan mo na lang uli si Lord. No? Tinuturuan tayo ni Lord dito. No, don't worry, walang judgment. Christmas ngayon. At I think, sabi ko nga, meron pa tayong 3 days. Para bumawi pa tayo, no? Sabi ko nga, ito yung time, siguro baka may mga bagay na, ito baka reunion, family, mga kung ano-anong gathering. So, ito na tayo, bawi. Then yung pagdating sa listahan, sabihin, isasama pa ba natin to? Wag na yan. Magiging pagulo lang yan dito. Pero tayo to mga Kristiyano, ayaw nila isama. No, kasi wala tayong magandang testimony sa kanila. Ayaw nila tayong tignan at kumustahin. Sabihin, kumusta ka? Ayaw na natin kumustahin yan. Alam na kung anong buhay meron yan. No? Ayaw nilang basahin tayo. Pero pwede din naman, pagdating sa ganito, pagkakataon na, wag niyo makalimutan talaga tong kapatid natin na ito, ha? No? Kasi magpapastor sa atin yan dyan. Magtuturo sa atin ng tama. Mga mali tayo. No? So ganda no? Depende. May kausap pa ba ako? Meron pa, 3 araw. But, tulad na sabi ko kanina, may oras pa ako.
Ang Pasko, hindi lang naman December 25. Pwedeng sa atin na mga Kristiyano, ang Pasko ay pwedeng araw-araw na. December 26, 27, 28, 29, 30, 31, then January 1, January 2, hanggang sa ikot ka na naman. Araw-araw Pasko dapat. Hindi naman tayo bumabait pag araw ng Pasko. Hindi naman din, no? Kasi tayo ay naturuan that yung Pasko ay dapat everyday. Sige, palpakan mo na lang si Lord. Teka muna. Nawala ata ako dito. Nasaan ako? Hinahanap ko yung... Siguro, ito yung pagkakataon that be ready for the author's witness. Maging tayo ang magte-testify. No? Tayo itong magsasabi kung sino itong Diyos na to. No? In 2 Corinthians chapter 3 verse 6, sabi dito, He has made us competent. He has made us competent as minister of the new covenant. No, tayo, hindi lang naman to pastor ang may karapatan o talagang, alam ba, ikaw na yan, pastor, trabaho mo yan, pastor ka. No. Lahat tayo ay merong, magmi-minister tayo. Magmi-minister tayo sa mga tao na sa paligid natin. Magmi-minister tayo sa trabaho, sa bahay, sa negosyo, sa eskwela, sa mga neighbors natin. Tayo ay tinawag na mga ministers. No? Sabi dito, of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. Not of the letter, no? Kaya ito binanggit, no, ni Apostle Paul, yung old na ikaw, kundi yung nandun ka in the Spirit, kasama mo ang Diyos, na nagmi-minister ka kasi pwede ka naman mag-minister so that hindi, sabi mo, ako talaga to. Magaling kasi. No? Yung kukunin mo glory. Ang sabi, hindi ikaw may-ari niyan. Dapat habang sinusulat mo yung letter mo, ang nakikilala dyan at ang nag-glorify ay ang Diyos. Sabi dyan, no? Not of the letter, but of the Spirit. Hindi kasi ito yung parang yung gawa mo, yung mga bagay na that, and then sabi mo, alam mo na, yung that, and then kukunin mo glory. But by the Spirit, for the letters kill. Sabi, actually plural, kills. Lahat ng mga babasa dyan sa letter mo, kapag ikaw ang magaling dyan. No? At hindi ang Diyos, mamamatay lahat yan. Ikaw sa baba ako. But the Spirit gives life. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, without the Holy Spirit, the presence of God in our lives, no, natural talents can carry us only so far. Yung, pwede, hindi ka mapansin sa umpisa, no? But at the end, hindi yan tatagal. No? Hindi ka makakadeliver dyan. Hindi mo kayang isustain yan. No? Babalintong ka dyan din pagkatapos kung ikaw yung gumagawa mag-isa. Kasama dapat dyan ang banal na Espiritu Santo ng Diyos sa buhay natin so that magkakaroon tayo ng pagdi-deliver ng mga bagay-bagay na ginagawa natin. Hindi ba natin to? Ito mga bagay nito na pinag-uusapan natin, definitely, hindi to sa sarili nating strength. Ang Diyos nagdidiman, but at in the end, ang Diyos din ang maglalagay. Sabihin natin, hirap nang gawin to. No? Parang, eto na ako No. Sinasabi yan sa atin ng Diyos so that hindi sasabihin niya rin sa iyo, anak, huwag ka mag-alala. Ako din ang magiging kalakasan mo dyan so that magagawa mo mga bagay na yan. Sige, palapakan mo sulod. No? As Christ's witnesses, no? Andun tayo, humingi tayo, yung gusto natin, we need the character and the strength that in the end only God
gives. Ito, kaya tayo nag-uusap ng ganito. Kasi kung di ba't natin kailangan pa Diyos dito, kung tayo na lang ng palakaya, hindi natin kaya mag-isa. Nag-aaral tayo dito. In 2 Corinthians patapos na ako. Maga ako matapos ngayon. Sabi ko nga, mukhang na-born again na ako. Hindi na ako nag-overtime. Kanina, tonto yung mga tao. O ba, tonto yung mga nandun, no? Hindi, mag-overtime ako. Bakit? Hindi. Nag-online tayo. Sorry po, hindi po. Tapos na ng maaga. 2 Corinthians 8, verse 18 to 20. Sabi dito, for this is from God. This is from God, not from us. This is from God who reconcile us to Himself. Reconcile us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Noong una tayo, inayos tayo ng Diyos so that in the end, kung paano tayo inayos ng Diyos, hayaan natin na magiging kaayusan din tayo sa iba. Hayaan natin na maging kaayusan tayo sa iba. Hindi yung magpo-point out tayo, sabihin, wala na yan. Sino tinuturo mo? Asawa mo? Sabihin, wala na yan. No. How about you? Ikaw ba qualify? Hindi naman din. No? Kaya sabi diyan that God was reconciling the world Himself in Christ, not continuing people's sins against, not counting, rather, people's sins against them. Dami mo ng kasalanan, ha? Hanggang ka na lang. No. And He has committed to us the message of reconciliation. Hindi ko alam sino kausap ko dito, No? Reconciliation. Ibig sabihin, hayaan natin na tayo ang magiging mediator, magiging paraan ng Diyos upang itong mga to, magkaroon din ng pag-asa that in the end, sige palapakan natin si Lord. Sabi ko nga kanina, mamaya pag-uwi natin ng bahay, yun yung unang putiryahin natin. Sino mga naiwan dyan? No? Kung bakit, sabi ko nga, sorry po, but Ba't hindi sumasama yung mga yan? Sorry po, wala akong ibig sabihin. Lumalatay lang ako dito base sa ating binabasa. No? Baka nga binabasa ka niyan. At ang mga sulat mo, yung habang binabasa ka, sinusubaybayan yung letter mo, hindi sila natutuwa. At ang sinasabi naman dito ni Apostol Paul, yan mong ikaw ang magiging paraan dyan. Na magiging sulat ka ng Diyos habang binabasa ka nila, o hindi man sila nagbabasa ng Bible, pero binabasa ka nila, para na rin silang nagbabasa ng Bible. Na that in the end, pumupunta sila sa Diyos dahil yung nakikita sa iyo, kwento din naman ng Bible. Dahil yung kwento ng Bible, isinasa buhay mo, nagmamanifest sa buhay mo yung salita ng Diyos. Sabi ng 20, we are therefore Christ's ambassadors. No, alam yung ambassador, kapag ikaw ay Pilipino at pinadala ka ng gobyerno sa isang bansa, ikaw yung representative ng bansa. Ikaw itong kausap doon at nire-represent mo yung mga Pilipino na nandoon at nire-represent mo yung bansa mo. Yun yung ambassador. Ginamit ng Bible that we are ambassadors. We are therefore Christ ambassador. Tagapagsalita tayo ng Diyos para sa kanila. Sinasabi natin sa kanila kung anong gusto sabihin ng Diyos. But hindi sa salita lamang, but dun sa ating testimony. Yung letter na sinasabi ko, hindi to literal susulat-sulat mo, padala mo sa Kanya. Sabi ko kanina, ang light ay hindi nagsasalita, kundi nagdi-deliver. Nakikita sa buhay. Yun ang ibig kong sabihin. Na habang tinitignan ka, binabantayan ka, binabasa nila ang bawat kilos natin. At yun. Lingwahin natin, pinupromote natin si Christ. Dapat hindi para itong mga taong ito lalong lumayo sa Panginoon. Ang ambassador ng isang bansa, kapag nandun siya sa bansa ng iba, pinupromote niya lagi. Ano meron ng Pilipinas? Yung ating mga
tourist spot, whatsoever, lahat ng kwentong magaganda, kinukwento niya, sinasabi niya. So that etong mga bansang ito, ma-attract sa bansa natin upang pumunta sila, magnegosyo, mag-tourist, whatsoever. Pero kung pangit ang naririnig nila dyan, never sila pupunta dito. As true God, we're making His appeal through us. Ito. Sabi, we are therefore Christ's ambassador as though God will make His appeal through us. No? Ang Diyos ay nagkukonvince sa mga tao. Sabi, through us. Through us. Yung testimony, yung letter na sinusulat natin, binabasa tayo, at doon kumukonvince ang Diyos. Pero kung ano nga naman, kung ibang sulat ang nakikita nila, anong convincing? Wala. Kaya nga sabi ko kanina, talian mo yan. Sige ka, mag-church ka, talian mo. Hindi yan sasama sa'yo. Sorry to say that. Hindi ka nakaka-attract. Sorry, hindi tayo nakaka-attract. Sama ako. No, ito yung totoo. Ang daming upuan bakante. Sorry po. Tayo lahat. At dito, this time, baguhin natin ang kwento natin. Habang sumusulat tayo ng kwento, nakaka-attract. So that those people who read our letter, ma-attract sila. At dumating sa punto na kahit di mo yan, yayain siya sa bisyo, ano ka ba? Ba't mo ako hindi sinasama sa lakad mo? Alam ko, pumupunta ka ng simbahan tuwing linggo eh. Isama mo nga ako dyan. Hindi ba? Yun eh. Pero kahit anong convince mo, mag-church kasi. Church mo, binabasa kaya kita. Friends, ayan natin na maintindihan ng mundong ito, ng mga tao, kung saan nila mahanap yung salvation through Christ. Na alam natin, it is solely by grace through faith. Nag-iisa tong tagapagligtas na ito na minsan ipinanganak dyan sa sabsaban. Nag-iisang Christ. No? Solely by grace through faith. Yung salvation na dapat maintindihan nila. No? Sabi ko nga kanina, pakisabi, His grace. Ephesians chapter 2, verse 8-9, patapos na ako. Sabi dito, for it is by grace you have been saved through faith. It is not from yourselves. Wala kang kwento, wala tayong kwento. Dapat kwento ni Christ. Yung gospel. Dahil dyan manggagaling. Hayaan mo, latayan natin yung gospel. Makita sa atin yung gospel. Dahil kung ang makita ikaw dyan, walang kaligtasan dyan. Na kapag yung gospel, ikaw ang nababasa dyan, walang kaligtasan dyan. Ang gospel through Christ. No? It is by grace. No? Sabi ng Bible, it is the gift of God, not by work, so that no one can boast. Ito, grabe yan, no? Ang liwanag. Friends, grace is the free gift of God. No? Ito yung Christmas. No wonder, no? Nagsiselebrate ang madami. Because of this, that in the end, alam natin that there's no string attached. Wala ka nang dapat idagdag dyan. Hayaan mo lang, latayan mo ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga, andun yung, what is your will, God? Not my will, but let your will be done in my life. Sige, palapakan mo sa Lord. Grabe, no? Na sana, no, patapos na rin naman tayo, 2025, 2026 ba? Tama ako? No? Na sana ang prayer natin, Lord, hayaan mo, Lord, na kung meron man kaming pangarap nitong bagong taon, Lord, ay eto yun. Hayaan mong mag-contribute kami, Diyos, para sa mga tao ng kanilang salvation that in the end. Sige, palapakan mo si Lord. And His glory. Kanina, His grace, His glory. 2 Corinthians chapter 4, verse 6, sabi dito, for God
who said, "Let light shine out of darkness." Grabe naman. No? Let light shine out of darkness. Kung dilim yan sa bahay, saan man, hayaan mo tayo magliwanag dyan. Ang sabi ng Bible, na kapag nakikita ka nila, sila nagkakaroon ng liwanag. Kumakapa-kapa sila, oo. Pero kapag nandiyan ka, yun sila, nakikita nila. Ba't ba pagka andito ka, no? Ganda lang marinig. Lumiliwanag ang bahay. Meron ba kayo naririnig na ganyan? Alam mo, pagka ikaw kausap ko, lumiliwanag buhay ko eh. Di ba may mga ganun? Totoo yun. Pero pwedeng pagdating din ng baliktad, sabihin, eto pagkausap ko to, lumalabo buhay ko dito eh. Totoo yun. No? Lalong lumalabo. Malabo na nga eh. Lalong lumalabo buhay ko dito eh. Anong gamit natin ngayon? Na nasa atin yung light. Kaya nga dito, ang sabi, for God who said, let light shine out of darkness. May His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory display in the face of Christ. Ito ano? Friends, tapos na ako. Uwi na tayo. Okay na. Sabi ko kanina, dami na nating narinig. Pwedeng busog na tayo. No, wag naman na impatyo lang, di tayo matunawan, walang gamit yan. So marami, in the end, walang gamit, lahat ng na-receive. No? But my prayer is that sana i-digest natin ito ng mabuti at magkakaroon ito ng benefit para sa ating mga buhay. There are people in the world around us. Huwag ng word, doon na lang, neighbor mo, bahay mo, trabaho mo, eskwela mo. Mga tao na dinudugtong sa iyo ng Diyos who never read the Bible. Never. Ever. Pero sinasabi sa iyo ng Diyos ngayong umagang ito, hayaan mong magiging walking Bible ka sa kanila. Wala man silang Bible, hindi man sila nagbabasa ng Bible, pero habang binabasa nila ang kwento mo, para na rin silang bumabasa ng Bible. Nagiging malapit sila sa Diyos because of us. Kaya nga, that sometimes sabi mo, mga tao, mga Pilipino, no, walang alam sa Pasko. It's our fault. Huwag natin silang sisihin dyan, di nila alam. Tayo ang magiging paraan so that they will know, no, what is really Christmas is. Huwag na masyado tayong lumayo. Sa mga bahay na lang natin at sa mga kamag-anakan, no? Huwag na masyadong lumayo. Mahirap pa mag-isip kung layo-layo. Ang daming mga tao na inire-reveal sa iyo ng Diyos that they need light from us. Pwede ba yan? Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Friends, my question today, are they able to see God in our lives? Nakikita ba nila ang Diyos sa buhay natin habang binabasa nila tayo? Are they able to say of us to others? Na pag nag-usap-usap sila, alam mo, naalala ko si ganito. Grabe yun. Sarap kausap. Grabe ang concern. Sobra. Kung kaibigan, sabihin, wala siguro. Pwede kong sabihin na, siguro sa lahat ng kaibigan ko, ito talaga yung pinaka-best friend. Di ba? Yung parang gano'n, no? O kaya ay sa kamag-anakan, no? Maalala ka, sabihin, pagdating sa kamag-anakan, may isang tao kong lagi naalala na ibang-iba. No? Ikinikwento sa iba. Alam mo yung gospel mo, na-receive niya, that and then yung gospel na-receive niya, hindi man indirect, pero nagpipreach din siya ng gospel sa iba. Grabe ito. Palapakan mo na lang si Lord. No? Ang laki ng nangyayari. O kaya buti sana kung isa lang, minsan grupo pa yun sila, nababagit ang pangalan mo. The tendency, sabihin niya, nga. Akala ko ako lang nakakapansin.
Napapansin mo rin pala? Oo naman. No? No, nandun sila. Pero kung lagay mo naman sa isang bad news, no. Ayoko nang sabihin eh. Pangit lang pakinggan eh. No? Dati din sabihin, nakikita mo ba yan? Oo. Born again daw yan eh. Oo daw. Pangit ng ugali. No? Sasabihin ng isa, nahalata mo? Obvious naman. Kita mo yan, darating ngayon, magpapalibre yan. Hindi yan magbabayad. Lagi yan si libre. Alam mo yung mga pag nag-uusapan, o sasabihin lang, next time, huwag na imbitahin yan. Kasi wala na yung ginawa, kundi magpalibre. No, parang pangit. Mga example. But meron pang mas malalim na mga dahilan dyan. Na mga kapangitan. Ito yung sinasabi, either death or life. Ang pwede natin ibigay sa kanila. Depende, ano nababasa nila sa'yo. Dati sabihin, nag-iaya nga yan eh. Saan? Sa church niya. O sasama ka ba? Of course, hindi. Ba't ako sasama dyan? Hindi nga maganda modelo yan eh. Ano ba yan, di ba? May kausap pa ba ako dito? Mga real people. Mga totoong tao, pwede ba marinig ko mga amen? Huwag na natin puntahan yun. Puntahan na natin itong good news. Ayusin na natin. After this, no? Pag-uwi natin sa bahay, siyempre, behave. Di ba? Behave. Siyempre, sinasadya na. Inaaral na, tama. Na kung dati, sabihin ng mga bahay, mag-ingat kayo, parating na si nanay. Bakit saan pa galing si nanay? Alam mo na, galing sa church. Pagdating dito yan, puro bunganga yan ngayon. Di ba yung mga ganon? Hindi maganda. Pero, andyan si mama, andyan si papa, andyan na anak natin. Paghandaan nyo ng pagkain. Gutom yan, galing yan sa church. Hayaan nyo lang mag-church yan kasi nagbabago buhay. Naguhugas ng plato. Ano ba yun? Mga nagwawalis. O, di tontuwa nanay. O di, ganda. Sinasalubong ng, anak, kumusta ang pagcha-church? Okay naman ma. O nagtatanong pa, di pagkakataon na, ang ganda ng sermon ng pastor. No? At narinig ko nga sabi, invite ka daw bukas sa Sunday. O di may mga ganon. Ganda ng kwentuhan, pag maayos ang kwento. Parang wala naman akong kausap. Palakpakan nyo na lang si Lord. Okay na ako. Overtime na ata. Halika na, Pastor Micah. No? But, sige, halika na, Pastor Micah. Ayun, mga nakikinig na sa amin online. No? I believe that this is not just an accident. Si Lord yan. At alam ko na habang nakikinggan nyo kami, may sinasabi din sa iyo si Lord. Hindi ko alam, nasaan ka ba? No? Maraming nanonood sa atin, online, abroad. At Mindanao, sa Luzon, sa Visayas, no? But please, no? Sulatan nyo kami or text us. Andiyan yung aming address. Na malaman man lang namin na nagiging kabahagi kami naging blessing kami sa inyo, no? Either nasa bahay ka, o hindi ko alam, nasa kotse ka o saan ka man ngayon. Ang prayer namin ay, sige po, at hayaan niyong maging blessing po kami sa inyo, no? Na makilala niyo pa ang Panginoon sa inyong mga buhay. At masaya kami na connect us so that masaya kaming makilala kayo. At kung malapit lang kayo sa lugar, nandito lang po kami sa city ng San Jose. 10 minutes ride from Caloocan and Quezon City. Nandiyan kayo, Caloocan, Quezon City, Marilao, Santa Maria, North Sagaray. Pwede po kayong dumaten sa aming services. Nandiyan sa aming screen yung aming mga oras at yung mga services at maging yung aming address. Andito po kami sa Sabano Park. Madali po itong hanapin. So, sige po, masaya namin kayong makilala ng personal. So, sige po, can we stand up? Tapos na po tayo. Pwede pa palakpakan natin ang Panginoon minsan pa. No? I think na deliver naman na yung salita ng Diyos sa atin that
in the end, tulad na sabi ko kanina, sige na, handa na natin yung mga sarili natin. Pauwi tayo ng mga bahay, may mga sasalubong sa atin doon, behave. No? I-rewrite na natin ng maayos yung sulat natin. So that pag binasa nila tayo, ay ma-encourage natin sila. That in the end, magdi-desire din sila na gusto nilang ma-born again. Dahil nagiging magandang testimony tayo. No, yung kwento natin ay nakaka-attract ng mga pagbabago ng buhay. So salamat sa Panginoon. Gusto ko pong ulitin that hindi ito nanggaling sa atin, but ito ay galing sa Diyos. So that in the end, ayan natin na ang Diyos ang ipagmamalaki natin sa ating mga buhay. No, siya ang madakila, siya ang may taas, siya ang ituro natin. No, na siya ang may dahilan kung bakit meron tayong ganitong kwento ngayon na isusulat sa ating mga buhay. Because of our God, our Lord, our Savior, na minsan, 2,000 years ago, ay naipanganak sa sabsaban. No? And that in the end, ito ang reason ng Christmas. Sineselebrate natin siya. Nang hindi lamang nang dahil sa kanyang kapanganakan, kundi yung resulta ng kanyang kapanganakan sa ating mga buhay. That we receive eternal life. We receive new life. Pagbabago ng buhay, even sa panahon na nandito pa tayo na nabubuhay. Salamat sa Panginoon. Sige, pwede ba palapakan pa natin si Lord? Can we raise our hand? Sige po, taas natin yung ating mga kamay. Panginoon, kikita mo itong yung mga anak, Diyos, at salamat sa iyong mga salita. Kasama po kayo na mga nakikinig sa amin online. Pwede nyo taas yung inyong mga kamay at let us pray to our God that the Lord will bless His word na kanyang ating narinig na binaba niya sa ating ngayong hapong ito ay magkaroon ng manifestation ng totoo, no? Hindi lamang nakinig o napakinggan, kundi yung desire. At that in that, Lord, ayaw mo mapangyari yung salita mo na narinig namin, Lord, sa aming mga buhay. Lord, makita ito, Lord, ng marami na ikaw ang Diyos ay kayang magpababago ng kwento. Ano man ang aming kalagayan, ano man kami dati, hindi ko alam. Kayo na nakikinig sa amin online, hindi ko alam kung ano kalagayan mo ngayon. O pwedeng andun ka na halos negative ka na sa marami. Pero gusto kong sabihin sa iyo na kapag ka tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, no, definitely nababago ang buhay kasi ang Diyos na ang nagkukontrol. Ngayon kung andyan ka at gusto mong ma-experience sa pagbabago ng kwento mo, siguro ito yung pagkakataon na gusto kong sabihin sa iyo na tanggapin mo si Kristo. No? At gusto kong manalangin sa iyo. Hindi ko alam, nasaan ka ngayon? Nasa kwarto ka ba? Nasa kusina ka? O nasa kotse ka? O nasaan ka ngayon habang pinakikinggan mo kami? But gusto kong mag-lead ng prayer sa iyo. Receive Christ. Surrender your life unto Him. Sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. At simula ngayon, Panginoon, nagpapasakop ako sa iyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko, tagapagligtas ng aking buhay. At salamat, Panginoon, sa kapatawaran. At salamat, Diyos, sa bagong buhay. Salamat sa bagong buhay. Alam mo, kapag ikaw itong sumunod, sige na, pwede ka na magsimula ng bago. At hayaan mo ang Diyos ang patuloy na magpababago pa sa iyo after this prayer. Ako na lang manalangin, Panginoon, marami po salamat, Diyos, sa mga anak mo, andito man sa loob ng simbahan o nandun sa kanilang online, Panginoon, bless them all. And God, hayaan mo na ang Pasko ay hindi lamang isang beses, isang taon. Narinig namin kanina na pwede mong gawin ang Pasko sa amin sa bawat araw, Panginoon. Diyos, ma-experience namin yung Pasko, Panginoon, sa aming mga buhay. Father, thank you. Hallelujah. Lord, salamat. Kapatid, kung ikaw ito, na nandiyan ka sa desire mo, no, na gusto mo nang baguhin ang kwento mo, sabi ko nga kanina, hayaan mo na ang Pasko ay hindi lamang isang beses sa isang taon sa iyo. Ang pangako sa iyo ng Diyos, gagawin niya ang Pasko mo sa araw-araw mong buhay. Ma-experience mo ang totoong Pasko sa buhay mo. Salamat, Panginoon, Lord. Thank you, God.
Lord, we thank you for your word and thank you for your presence. At salamat Diyos sa mga anak mo na nandito at nandyan sa online, Panginoon. We bring back to you all the glory, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Sige, pwede ba palapakan natin si Lord? Minsan pa. Sige po, tayo po yung makauna. In Christ we live with no hesitation. His love surrounds us, a powerful embrace. In Christ we find our strength, our saving grace. Oh, in Christ our hearts rejoice. In Christ we lift our voice. Fast and lovely, a joyful sound. In Christ, forever we're bound. No longer lost, no longer afraid. In Christ our future, beautiful name. Every burden lifted, every chain undone. In Christ our victory, eternally won.